Happy New Year, Yeslan family. First of all, thank you Lord. Congratulations Miss A for the job well done. Ayan. Congratulations din po sa lahat ng ating top sellers. Sino po walang benta last year? Pasa kamay. Ayan. So alam niyo na dahil busy si Lord. Okay? Okay, pero huwag kayong mag-alala. Dahil bagong taon ngayon, so meron tayong panibagong simula, panibagong oportunidad para abutin ulit yung ating mga pangarap. Tama? Okay, so yung ano man yung nangyari noong nakaraang taon, tapos na po yun. So ang importante po, ngayon, bagong taon, so may pagkakataon tayo na abutin muli yung ating mga pangarap, yung ating mga breakthrough na inaasam, no? Na sa araw-araw, nahanap natin. Okay? So, meron pong tatlong advice din po sa inyo ngayong taon. Una po is vision. So, alalahanin po natin, ano po ba yung naging vision natin? Bakit po ba tayo nandito? Ito po. Ano ba yung purpose? Para ba makatulong? Para maging successful? O magbigay ng halaga sa iba? Diba? So, pangalawa, kanina pa po nababanggit yung consistency. Diba? So, ang success daw po, resulta yan ng maliliit na hakbang na ginagawa natin sa araw-araw. Okay? So, kailangan lang po natin talaga magpatuloy at huwag po tayo huminto. Diba? So, ngayong taon, magbigay tayo ng commitment or ipakita natin yung dedication natin sa ating mga ginagawa. No? So, sabi nga nila, consistency is the bridge between our goals and accomplishment. Okay? At ang pangatlo, teamwork. Okay? Mas malakas po tayo kapag po tayo sama-sama. So, kaya suportahan po natin ang isa't isa. Okay? Ang tagumpay po ng isa ay tagumpay na lahat. Naniniwala po kayo? So, gawin natin ang 2025 na taon ng massive action, dedication, at success. So, pagsama-sama, kayang-kaya natin. Again, ito po si Rod Campo from Team Jerusalem. Ayun, first of all, thank you Lord at thank you rin sa team ko na hindi siya ganun kalaki, di ba? Parang 4 lang kami dito pero never give up talaga. So yun, this year 2025 siguro yung new year at new motivation na may share ko lang sa inyo. So, whatever happens in year 2024, wag na natin balikan. Kasi yung panahon hindi natin pwedeng ibalik. Pag iniwan na tayo, wag na. So ganun na naman yun, di ba? Kasi hindi ka makamove forward pag iniisip mo pa yung nakaraan mo. So ayun lang, baga ang year 2025, you have to, let's go through to the year 2025, keep going and stronger. Kasi we must move forward. We have to set a new goal, a new beginning. Sabi ko nga last time, may kausap ako, you have to dream again. Kasi ang pangarap nandyan lang yan. So ang pangarap natin, buhayin natin ngayong 2025. Ito lagi ko lang sinasabi sa lahat na nakakausap ko, walang sino-sino, lahat tayo pantay-pantay tayo dito. Basta isipin lang natin, kahit ordinaryong tao lang tayo, kahit sino pa tayo, kung posisyon natin ngayon sa buhay, maniwala ka lang sa sarili mo at lagi mo isipin, walang mahirap sa tao may pangarap. Ayun lang po. Happy New Year, Yeslan family! Thank you, Team Jerusalem, for making me top 1 for the whole year and siguro naman, stronger for the year 2025. So, sino na ang magigil bumenta ngayong taon? Sino ang gigil magkaroon ng yellow pin na katulad ni Papa Zen? So, speaking of January daw ang best time to set your goal. And pag sinabing setting goals, kasama dyan yung kailangan may dream board ka. Alam niyo kung bakit? Kasi last year, I made my dream board, vision board,
Kung maalala nyo, nung anniversary, shinare ko yan on screen. And nilagay ko doon na 160 million sales. Pero ang binigay ni Lord sa amin ay 330 million sales. In addition ko din na maging top 1 for the year 2024 ang Team Jerusalem at nangyari yon in God's grace. Sinabi ko rin doon sa vision board ko na ako ay magta-travel sa Korea at nangyari yon March pa lang. Nag-Korea po ako. So syempre, pag alam mong may massive success dun sa mga ginawa mo before, uulitin mo yon kasi it's effective, di ba? So ngayon, gumawa uli ako ng dream board. Kasi alam ko there is power in visual reminders, tama? So, sino naniniwala na may power sa visual reminders? Okay. So, kaya gumawa rin ko ng dream board ko. Pakishare nga on screen natin ang aking dream board. Ang aking vision board. So, this 2025, may panibago akong goals. So, sa mga, sinong gustong gumawa ng dream board nila? Kasi ang vision board daw, it reminds us of kung ano yung talagang gusto nating mangyari, ma-achieve. Kaya nilalagay natin dyan kung ano yung mga gusto natin, kung ano yung, normally, magsiset ka ng kung ano yung goal mo for the year, tama? So, I will give you 3 tips lang in making the dream board. Una, kailangan i-define mo or i-set mo kung ano yung goal mo for the year. Kailangan gamitan mo ng SMART action plan. So, naalala nyo ba sa training kung ano ibig sabihin ng SMART? Specific, diba? Measurable, attainable, relevant, and kailangan time-bound. So ako kasi, ang vision board kasi, it may be in the form ng long term, pwede rin short term. Kasi ako, gusto ko, yearly, meron akong goal. Katulad ng last year na nangyari. Kaya, again, gumawa ako this 2025. So, yun nga, sabi ko nga, i-define mo muna. Kailangan alam mo kung ano yung focus mo, ano yung priority, whether career ba, real estate career mo ba, finances mo ba, love story mo ba, kung gusto mo magkaroon ng love story for the year 2025. Travels. So, kumbaga, i-envision mo kung ano yung goal mo for this year. And through the form ng pwedeng pictures, pwedeng letterings katulad ng ginawa ko, nag-cut out ako from magazine. And ayan, nabuo ko siya. So, ang tip number 2 ko is, siyempre, kailangan na-inspire ka every time titingnan mo yung vision board mo. Ginawa ko, naglagay ako ng favorite quote ko dyan. Sabi ko, the journey to your best self starts today. It may be in the form of Bible verse, kasi pag nababasa mo yun everyday, nai-inspire ka na, nare-remind ka na may goal ako. And everyday na nagigising ka at nakikita mo yun, it always remind you na kailangan actionan ko ang mga nandyan sa vision board ko. So, number 3 tip ko is, syempre, pag may nagawa ka ng vision board mo, kailangan you hang it prominently kung saan everyday nakikita mo siya. Okay? Kasi pagising mo pa lang sa umaga, tapos pagtingin mo sa vision board mo, na-inspire ka na anong kaya ang action plan ko for this day para ma-achieve ko tong mga goals ko na to. So, ganun yung ginawa kong secret ko nung 2024. Kaya nakita nyo naman, consistent broker ako from January to December. Okay? So, nakaka naman dyan. And, vision boards are just tools to remind us of our goals. Malahaga din, syempre, ang taking action. Kahit naman gano'ng kaganda yung mga pinaglalagay mo dyan sa iyong vision board, kung wala ring action plan, wala rin, di ba? Kumbaga, niloko mo lang ang sarili mo. Yung nag-set ka ng goal ng 100 million, tapos di ka naman nagpo-post.
hindi ka naman nag-i-invest sa FB ads. So, tapos you expect na may hit po yung 100 million sales. So, wala din. So, visualize, manifest, and take action. So, yun lang po. This is Broker Mama Beth from Team Jerusalem, Broker Servant of Yes.